Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol naman sa kung matatapos o hindi matatapos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang termino bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Sa November 30, magkakaroon ng malaking rally. Ipinahayag ng mga organizers ng trillion peso march na inaasahan nilang mas maraming dadalo sa November 30 kaysa sa isinagawa nilang rally noong September 21. Ang rally ay itinuon sa araw kung kailan ipinanganak si Andres Bonifacio, ang tinaguriang ama ng Rebolusyong Pilipino o Father of Philippine Revolution. Ipinahayag ng mga organizers na ang rally ay magiging isang buong araw na event mula 8 a.m. hanggang 6 p.m. At bukod sa rally sa Quezon City, meron din daw sabay-sabay na anti-corruption protest sa buong bansa sa iba't ibang region. 14 sa Luzon, 7 sa Visayas at 8 sa Mindanao. Kaya may mga iba't ibang protesta pero may kanya-kanya ring mga layunin ang mga organizers. May mga sumisigaw na mag-resign si Marcos. May mga nananawagan na panagutin ang mga sangkot sa anomalya at yung mga iba naman ay nananawagan na maging transparent sa mga investigation na ginagawa ukol sa flood control projects. Kaya nasa isang mapanganib na teritoryo si Pangulong Marcos Jr. Maraming naniniwala na hindi matatapos ni PBBM ang kanyang buong termino dahil matindi ang pampolitikang pressure sa kanyang administration dahil sa malawakang iskandalo laban sa katiwalian na may kaugnayan sa mga proyekto sa flood control at mga iba't iba pang mga infrastructure projects. Ang kanyang approval at trust rating ay bumulusok pababa dahil sa nakikitang kabiguan ng kanyang administration na tugunan ang tumataas na cost of living and inflation. Although nitong kalagitnaan ng 2025 ay nagpakita ng bahagyang rebound sa kanyang mga satisfaction rating. Pero may mga ugong-ugong na baka babaliktad ang Armed Forces of the Philippines at hindi na susuportahan ang administration ni Marcos at magluklok sila ng caretaker. May mga report noong nakalagitnaan ng November 2025, nagpahiwatig na ang pangalan ni Ramon Ang, ang chairman ng San Miguel Corporation, ay pinapalutang bilang isang potential na consensus caretaker sa isang military back reset. Pero patuloy naman na itinatanggi ng Armed Forces of the Philippines ang mga alingaw o yung mga usap-usapan na magkakaroon ng military plot para patalsikin si Pangulong Marcos Jr. Iginigit ng AFP na mananatili ang kanilang katapatan sa Constitution at chain of command, kaya matatag pa rin ang posisyon ni PBBM dahil sa pahayag ng Armed Forces of the Philippines. Ngunit sa aking sariling opinion, ito ay aking sariling opinion lamang, lubos na nakadepende sa kakayahan ni Marcos Jr. na lutasin ang mga kasalukuyang mga crisis, corruption, katiwalian, anomalya sa ilalim ng kanyang administration. Dapat mabawi niya ang tiwala ng publiko. Sa ngayon, marami ng mga mamamayan ang nawalan ng tiwala sa kanya. At lalo pang darami dahil hindi sila nasisiyahan. Marami sa kanila ang hindi nasisiyahan sa kanyang performance. Nakukulangan sila. Nakukulangan ang taong bayan sa mga ginagawa niyang aksyon para malutas ang problema ng bayan, lalo na sa anomalya sa flood control at infrastructure. Kaya sa aking tingin, lumalabas na may punto itong si dating President Duterte na nang sabihin niyang
mahinang leader si PBBM. He is a weak leader. Paulit-ulit at tuloy-tuloy na sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mahina na pinuno at spoiled child. Kung hindi mariresolba ni Pangulong Marcos Jr. ang mga problema ng kanyang administration to the satisfaction of the citizens, malaki ang aking paniniwala na unti-unti siyang tatalikuran, lalayasan ng kanyang mga kalyado bago pa man halalan sa 2028. At kahit wala siyang balak mag-resign at nasa likod pa rin niya ang Armed Forces of the Philippines, hindi nangangahulugan na secured na siya. Alam naman natin ang nangyari in the past. Kahit si Senator Ping Lacson, sinabi niya na maaring mangyari na mag-intervene ang military dahil nangyari na ito noong 1986 at 2001. Ito ang pahayag ni Senator Ping Lacson sa panayam sa kanya nina Aisa Avindanio Umali at Nympha Rabilo ng DZBB. Kasi ayun nga yung binabagit po ni Isa, ito yung pinalulutang daw na consensus caretaker. Yan ang gusto nila. Yan ang gusto nila. Pero sir, kayo po, ito huling tanong ko na sir, kayo ho ba, syempre malawak ho ang inyong intelligence network. Opo, correct. Meron ho ba kayong naririnig na ganung mga pag-uudyok at meron ho kayang nauudyokan sa hanay ng militar para po i-destabilize ang Marcos administration? Meron. Sa akin nga may nag-uudyok sigihan ko raw kasi para mawala yung presidente at vice-presidente. Mawala lahat yung at gusto civil military junta. May may message sa akin, mga retired military, hindi ko na magbabanggit ng pangalan. Dinededma ko nga Dahil Kasi meron pa ngang offer na maging part ako ng junta ng council Kaya nga dinededma ko Opo. pero sir, yung real action, kasi ito po, Maraming malikot ang isip. Kasi, pag ganito merong crisis, lalo pa nga napakatalamak ng katiwalian, minsan, hindi mo rin masisi yung iba na mag-isip ng kung ano-ano. Na, extra legal, unconstitutional na yung iniisip nila. Siguro, in their passion para mabago yung sistema kasi naging systemic talaga yung corruption. Pero sir, sa tingin Doon niyo sila ho ba? nanggagaling. Pero sa tingin niyo ho ba mauudyokan po ang ating militar? Kasi di ba, kahit anong udyok sa inyo o mga malalaking personalidad, hindi po di ba magtatagumpay kung walang backing o walang pagkilos ang militar? Tsaka susugan Totoo ko, yun. Opo, susugan ko na rin kasi Senator Lacson may mga lumulutang kasi ng kesyo foreign backed destabilization. Yun pa. Kailangan din pondo at militar. Yun, So, opo. sir, ano po yung inyong nakikita ngayon? Ito ba masusurvive ng Marcos administration? At may nalalaman ho ba kayo na baka bumigay o sumakay ang militar natin, sir? Well, dalawang instances na di ba, nag-intervene yung military 1986, 2001. Pwede mangyari. Kasi pagka nag-withdraw ng support ng military, di ba, nangyari dalawang beses na EDSA 1, EDSA 2 Pero dito sa situation, sir, ano yung inyong wag naman information? sana mangyari kasi wala naman magandang naidulot. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion sa ating tinalakay? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunod and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!